September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak, bumabalik kay Catherine Daniel Padilla at napakalaki pong insulto sa kanya yung kumalat na kwento ng jutay issue. Nung nasa Europe, si Daniel at gumagawa ng commercial ng isang inuming nakahihilo at nakalalasing. Bakit nandun din si Blight? Sa Spain. So guys, panoorin natin ngayon ang latest chismis na galing mismo sa queen ng showbiz, Marites, na si Madam Christopher Min at kasama niya si Romel at si Wendell. Guys, napaka-solid na chismis batahan yan. Ni Catherine, pilit nilang inaayos. Yan lang kayo, stick na kayo, panoorin natin. Pero wala na talaga. Kaya lang, natagalan talaga. Yun lang. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba natagalan? Nako, kasi nga 'di ba sabi nga ni Catherine, napilit nilang inaayos. Sa couple of months ago. Pero wala na talaga eh. Hindi na talaga may ibabalik ang nakaraan. Meron akong source na nagkwento sa akin kung paano at bakit nagsabi na si Catherine sa kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel. August pala, yung timeline tama tayo eh. Agosto pa lang nakita na natin yung pagbabagong anyo niya eh, no? Yung nakatupis na niya, nag-waffles na siya, ganyan. Tapos iba nakita na yung skin. Oh, diba? So, August, September. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak. Umiiyak, pumabalik kay Catherine pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo dahil ang dami-dami nang nakararating sa kanyang mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso pero yung iba, pinahalagaan niya. Ito pala yung lagi doon naroon, pumupunta sa bahay doon para sa iyo. Si Catherine. Yan yun, yung ilang beses na bumabalik. At syempre, ang lalaki kapag sinusuyo uli ang nakahiwalay na kasintahan, lahat na, lalabas na yan. Pakikiusap, pagsusumamo, pag-iyak, makuha lamang ulit ang emosyon at ang pagmamahal, di ba? Yun yun. Ngayon, hindi naman alam ng mga magulang ni Catherine kung ano nangyayari. Hindi nagsasabi si Catherine. Napansin na lang daw ni Tita Min at saka ng father niya na hindi alas makakain. Laging malungkot. Tapos, nakita ng mami na umiiyak. Ayun. Nakarelate yung ina. May problema ka. Sabi raw, doon na bumigay si Catherine. First time na nagsabi sa kanyang ina. Ganun naman talaga di ba? Kapag meron tayong karelasyon, pilit nating pinagaganda ang imahe. Best foot forward, di ka nga. Tama. Hindi mo sisiraan yung kasi mahal mo eh. Ayaw mo tumatak sa mga magulang mo na pangit ang ugali niya, mga ganon, di ba? Oo. Yung mga pagkukulang, pinupunan mo yun. Sobra naman. Diba? Parang ganon. So, nung nagsabi siya kay Tita Min, doon pa lamang nalaman ng mga magulang na meron talagang problema. At sinabi na. At ang unang-una na talagang naging hindi lang bintang eh. Ang dami nakararating kasi kay Catherine tungkol kay Andrea Brillante. Yun lang. Di ba? At meron din mga balita na hindi lang daw kasi isang beses, kundi maraming beses daw. Yung paglipat kasi ng kondo ni Daniel, matagal na yon. Pero ang kwento nga, di ba, doon daw nagpupunta si Blight. Oo, parang gano'n na nangyari nun. At di ba nadadamay pa nga si Richie Rivera ngayon. Ano nga ang sabi niya? Akin ang huling halakhak. At saka, time is the best storyteller. Oh yeah. Ito na. Kaya, binabalikan na naman ng mga tao yung kwentong yun kay Richie. Ito na yung sinabing gusto mo. Kasi tayo. hinamon niya yung kaibigan ni Clyde. Limelight na si Bea. Ang sabi niya, si Bea, gusto mo maglantaran tayo kung sino ang kumakabit? Ayun. Yun ang sinabi niyan. So tumatak yun. At ngayon binabalikan yun dahil nga nangyari na nga itong triangulo ng Daniel, Blight at Catherine. Yan yon. Kaya kakalungkot na kinailangan pa ni Catherine na mag-suffer talaga ng mahabang panahon. Hanggat maaari binubuo niya siguro sa kanyang isip at puso yung pagsusumamo ni Daniel. Mahal niya eh. Oo. At saka, ito na yun, kailangan yung tanggapin. Ano ba? Matatanggap ko ba? Mapapatawad ko ba? O lagi akong paulit-ulit na ganito? Yun, di ba? Eh ano ang sabi? Kapag minsan ginawa, ano? Simple Parang yaman namin kasama. Kapag minsan ginawa na dyan, hindi na pwedeng ulitin yun. ano hindi na pwede? Mauulit. Mahuhulit. Alam mo, life is not too short. Oo, ano? Kapag minsan ginawa, Siyempre, hindi na pwedeng ulitin ng lalaki yun.
Pag minsan ginawa, syempre mo. Maaari pang maulit. Ganun ba ibig mo sabihin? Oo, ganun talaga. Di ba yung, siyempre pag ginawa na yan. At saka kasi alam mo mahirap kasi, dito sa cut nila na ito, pagka yung babaeng na kasi umayaw, talagang matindi. Kahit ano pang gawin ng lalaki, kahit susuyuin, palumuhot pa din sa harapan. Na sa ba ng babae na, teka, Ayaw niya na, oo. hindi ko na maaasahan pa ang loyalty mo. Tama. Diba? Lalo ba't nagsalita si Daniel doon na ang loyal lang sa kanya ay ang kanyang aso, si Summer. Diba? Hindi raw siya hinuhusgan kung sino siya. Diba? Kaya sabi nga ni Wendell, bakit hindi na lang aso karelasyonin niya? Diba? Ay, aso. Ito po, meron po itong kasensitibuhan. Una, malaking sampal kay Daniel Padilla at napakalaki pong insulto sa kanya yung kumalat na kwento ng jutay issue. Ang pangit nito, ang mga involved dito, yung pinagbibintangan nung una na si Jillian Vicencio, na di umano ay nakarelasyon din niya at niligawan niya na nakarating kay Catherine. Ito namang si Sofia Andres, best friend with Catherine. Kaibigan din naman ni Sue Ramirez. Paano ang sequence ng kwento? Nako, eto na. Dahil nag-uusap ito si Sue at saka si Sophia. Na parang sinabi daw ni Jillian na shoots daw, ito si Daniel Padilla. Kaya doon nagsama-sana na bakit ganon, ito mabilis dito si Jillian na. Oo, agad-agad nagbigay siya ng payat na huwag niyo ako idamay dito. Oo, wala akong kinalaman dito na pinaniwalaan ni Catherine, oo, nirepost ni Catherine yung sinabi niya na, thank you at naging matapang sa paglutang at pagsabi ng katotohanan. Yun. Kaya lumapas na naman ang kwento, sinundan na naman na bakit itong mga nalilink na ito nagsasalita. Bakit itong si Blight na nalilink, ang tagal-tagal na nalilink, hindi nagsasalita. Yun ang iniintay ng bayan. At maging si Catherine siguro, yun din ang iniintay niya. Yung pabulaanan kung sila man ni Daniel ay totoo na nagkaroon ng relasyon. Pero si Jillian mabilis. Diba? Pero alam mo tong jutay-jutay si Daniel issue na ito, pinutakti ito talaga. Oo, grabe. Nakakahiya, diba? At saka yung magsabi ka ng jutay sa isang lalaki. Sampal na malaki yun. Oo, sasabihin sa yung lalaki, bakit? Nakita mo? Oo. Diba? At saka parang kung totoo na sinabi yan ni Jillian Vicencio, may nangyari sa kanilang dalawa. Ayun. Ba't mo nalaman na Jute? Oo, tama. Ang sabi pa dyan, yung jutay-jutay issue niyan, nanggaling daw ito sa mga pani ni Andrea para malihis ang diversionary tactic. Parang ganon. Pero, ikaw, tatanungin kita, Jutay ba si Daniel? Hindi ako naniniwala. Bakit? Nakita mo na ba? Hindi kasi 'di ba, mayroon kasabihan na pag matangkad yung tao, 'di ba? Tapos pag sinabi na kung ano ang size ng sapatos mo, Nako. Meron akong kilala din. naman. Oy? Tapos, Ibig mo sabihin, pag naka-shorts, hindi kasi ang kasabihan kasi ng mga 'di ba? Lalo na sa mga yung ilong, di ba, barometer? may sabi. Ito, malaki daw. Pag malaki daw ang ilong, Dax. pag malaki daw ang paa, lax daw. At saka daw hintuturo. Yun, di ba? Pero it doesn't follow. Hindi lahat case to case basis yan. So si Daniel para sa'yo, Para sa akin siguro hindi. Hindi sa jutay. bakit si Robin, sabi mo, Jules? We another Robin. Hindi pa naman yun. Di ba ito tumitila? Pagdating sa nota, ang totoo, talagang, alam niya mga kwentong ganyan di ba? At saka, ang pangit, na pag-usapan, ang tawag kasi yan sa literary singkapan, yung mag-aari ng lalaki at babae. Singkapan ng tawag dyan. Ang pangit na ito, damay si Sue, damay si Sofia Andres. Pagkatapos itong si Jillian, hindi maganda. Tapos ang focus, yung pag-aari ng isang lalaki. At kasi nga, mali yung pinagsimulan yung kay Jillian. Mali kagad yun di ba? Iniwanag niya, wala siyang kinalaman. So wala rin katotohanan yung tungkol sa jutay issue. Ay, wala. Diba? Kasi gano'n na nga kung sino yung mga malalapit doon kay Catherine, doon sinasama-sama nila at yung mga kwento. Damay-damay. Damay-damay.
Pero, eto naman, hindi ba, ikinaila nila na nagkikita sila. Paanong nangyari nung nasa Europe si Daniel at gumagawa ng commercial ng isang inuming nakahihilo at nakalalasing? Bakit nandun din si Blight? Ay, Sa Spain. pero na hindi siya kasama doon sa TV. Hindi siya kasama sa TVC. Ang kasama ni Daniel na umalis, si JC, yung kapatid niya. Tapos nagtagpo sila sa Spain. Ayan na. So may bali-balita nga daw na plinahan daw talaga nilang dalawa ito. Tapos may lumalabas din na peke na post ni Daniel Padilla na she is not to blame in this issue, something like that. Na nang magsimula kami mag-date, tapos na kami ni Catherine. So ako, hindi ako naniniwala na si Daniel yon. Ilalagay mo ba naman sa alanganin ng sarili mo na pagkatapos mo mag-deny, ididiin mo yung sarili mo? Correct. At Diba? sino pa ngayon ang maniniwala? Oo, kasing kahulugan lang yan nung dininay ni Carla Estrada yung my son is not, A cheater. hindi ko ginawa yan, hindi ako nag-post niyan. Na naiintindihan po namin dahil mataas masyado yung pagkakagamit ng mga terminong Ingles. Sa pagkakaalam namin, tabi-tabi po at hindi namin minamalit si Carla. Hindi yun ang kapasidad niya sa Command of English. Sa madaling salita, hindi siya yung ganung magsalita. Hindi siya yon. At saka naniniwala kami doon. Ako Hindi siya yon. Ako naniniwala doon kasi ang pag-construct kasi ng words parang masyadong high level eh. Oo. Kilala mo tao kung Oo. paano. Yung construction pa lang, alam mo na kung siya o hindi. Parang nangyari. At saka ito ba, yung nagdagdag ko lang ha, may nabasa ko, na yun daw yung mga picture daw ni Andres sa Spain, ang kumuha pa daw nun, ay si Daniel Padilla. Solo-solo, pero same background. Pareho. Parang gano'n. Yung nga nakaupo doon sa mga batuhan. Parang gano'n. Yan po ay puro raw at daw pala. Hindi pa rin po naman kasi nagsasalita. Meron na nga fake na admission si Blight eh. O, di ba? Oo, may Kailangan talagang maging maging mapanuri sa mga pinapasa talaga. Iba parang may lumabas na inaamin niya na talaga nagde-date na sila ni Daniel. And I was made to believe na wala na sila ni Catherine. Yan, Diba? Pinapaniwala ako na may mga ganun eh. O kasi meron silang ginawa na account sa Facebook na talagang Andrea Brillantes yung nakalagay. Tapos nandun ang lahat ng mga picture. diba? Tapos nandun na lahat ng mga quotation, yung mga kwento, nandun lahat. Nakakaawa siya, di ba? Kung ano-anong binabasag kay Andrea Brillantes, magsabi na kayong isa. Ano to? Mael? Ano? Ismael. Ismael. Oo. Tapos mayroon pang ipinaglihi sa Laing Bicol, kaya Makati. Oo. Nakatira sa Makati. Oo, at nakatira sa Makati. At kapag ka daw siya ay dinapuan ng higad, sasabihin raw ng higad, hay, makalundag na nga, mas Makati pala to sa akin. Grabe. Parang ganon. So, ang pangit-pangit po ng binubuong imahe ni Blight. Kumbaga, dahil siya ngayon nasa gitna ng relasyon na ito at pinagbibintangan na siya ang dahilan ng hiwalayan ni na Daniel at Catherine, siya talaga yung tinirador talaga. Oo. Talaga, sobrang pagtirador talaga. Pero ang tanong ngayon ng mga tao, kailan Magsalita. magsasalita ito si Blas? At totoo ba at kailan sila aamin na totoong naging sila? Ayun na. Sa gitna ng kasagsagan ng relasyon ng Katniel. Oo, hindi niya pwedeng deadmahin ito eh. Hindi pa pwede makuputo sa deadma kasi Oo. habang buhay siyang aaryahin ng mga bankers. Kaya nga bumabalik kay Richie eh. O, diba, akin ang huling nalakhak. Diba na, dati pa yon. O,